pag-perform ng mga kids sa My Chubby World. Kapartner ang Chubby Chewy Candy. Magandang umaga! Oras na para sa isa na namang Chubby Countdown! Check! At ngayong umaga, balik kalikasan tayo! Alam nyo, ang dami kasing bagay sa kalikasan na kahanga-hanga. Dapat ibida natin yan. Check! At syempre, dapat kailangan natin ibida ang Pinoy. Kaya ang laman ng Chubby Checklist natin ay ang mga... Ops! Ate Daniela, dito na sabihin. Oo nga pala. Kasi maglalaro tayo, di ba? At kayo manghuhula. Ngayong umaga, hindi nyo lang kami sasamahan na mag-countdown. Sasamahan nyo na rin kami mag-drawing. Ulitin natin ang clue. Balik kalikasan tayo. Ngayong umaga, titignan natin ang mga ginawa ng mga Earth Heroes at ang mga ginawa nila para sa kalikasan. Naisip nyo na ba kung ano ang kinalaman ng bisikletang ito? Windmills! Mga clocks at bye! Sa pangangalaga ng kalikasan? Check! Ready na ba mga panulat nyo? Check! Oh, edi, tara na! At i-countdown na natin ang mga proyektong tatak kalikasan mula 7 hanggang sa cool na number 1 na siguradong bibilib kayo. Dito lang sa nag-iisang Kiddie Countdown on TV! My Chubby World! Yay! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Oh, ready ka na, Siren? Oh, ready na kayo? Ang unang proyektong tatak kalikasan ay ang... Ang dali naman yan, Ate Daniela. Zenfone Challenge. Sige, challenge ha. Ano to? Ano pa? Eddie, sari-sari store. Pwede, Sai. Pero merong sari-sari store na nagtitinda ng vegetarian food. At merong tindahan na nagtitinda ng shampoo na may honey. Oh, maniniwala kayo doon? Ha? Ang sosyal naman yan, Ate Daniela. Sai, sosyal ba ang isang tindahan na ginagawang pambalot ang mga papel na gamit na? Niloloko mo ko, Ate Daniela eh. May tindahan bang ganyan? Meron, Sai. Kaya nga yan ang number 7 sa ating countdown. Ang tindahan na puro natural products at gawa sa biodegradable na gamit. At higit sa lahat, ito ay gawang Pinoy. Ang EcoStore! Wow! Check na check naman yan, Ate Daniela. Ate Daniela, nagpipinta ba sila ng Chubby? Chubby? Huwag nang mag-worry dahil meron na tayong EcoStore. Ang EcoStore ay nagbebenta ng mga produktong gawa sa all-natural materials. Ibig sabihin, walang mga chemicals. Healthy talaga. May pagkain, bath products, pati bags at shirts. At higit sa lahat ng binibenta rito, gawang Pinoy. Oh, ano masasabi nyo? The Organic Market. Puro mga healthy foods ang tinitinda dito. Di ba, Kuya? Opo. Nagigat ako at nagtanong kung ano ang mga makakain dito. At nako, baka magugustuhan nating mga kids ito. Ate, ano naman ang amoy? Bagyo pechay. Bagyo pechay. Ito mo ate, anong amoy? Bagyo beans. Wala. Sa kanya. Nagtatanong naman. Baka magputo ang offline mo? Walang amoy. Kuya, di ba tinay niyo po ba dito ay puro organic? Yung mga dyan, mga dahon-dahon. Organic. Dahil may tinda ka mga organic, bibili kita ng Chubby! Ate, organic ba rin to? Organic yan. At dahil organic din ito, meron kang Chubby! Thank you. The organic market ay tumutulak para sa isang sustainable lifestyle. Ano kaya yun? Living sustainably means that nabubuhay ka ng what is good for your environment, what is good for the earth. Kahit mga maliliit na bagay lang, ay magagawa pa rin tayo para kay Mother Earth. Nangangalaga sa environment
Okay, kayang-kaya ko yung hulaan. Gusto ko na makarating sa number 1 eh. Uwi na ako. Sige, bilisan natin. Game! Ayan. Ano to? Probinsya ng Ilocos? Bagnet? Empanada? Bakbet? Ano pa ba? Para magkaroon ng kuryente. Umiihip sila ng mga laro ang pinwheels para magkaroon ng libangan? Hindi! May malalaking windmills sa Ilocos para magkaroon ng kuryente. Yan pala yung number 6 sa ating chubby checklist. Ang Banggi Windmills sa Ilocos. Alam ko yun eh. Kapag nababanggit ang probinsya ng Ilocos, anong una niyong naiisip? Ako rin. Yan ang madalas ko naiisip eh. Pero may malalaki at nakakabilib na bagay na umiikot sa Ilocos. Ito ang windmill farm sa Banggi. Ang pinakaunang windmill farm sa Pilipinas. Hindi ito farm na parang may mga hayop at puno ha. Kasi ang inaani dito ay hindi gulay o prutas. Mahuhulaan nyo ba? Kung wind o hangin ang naiisip nyo, check yan. Ang malakas na hangin sa Banggi Bay ang nagpapaikot sa mga windmills. Gumagana naman ang mga makina sa loob para makagawa ng energy na nagiging kuryente. Ang wind energy ay nakakatulong sa environment kasi dito nakakadagdag sa greenhouse gases o mga nakakarumis na hangin, tubig at lupa. Galing no? Saan kaya gagawin ang susunod na wind farm?